Walang kwenta ka, Kalista, isang basura na dapat nang itapon. Sabay tapon ni Dario ng divorce papers sa harap ng board members habang nakasandal sa kanya ang kabit niyang si Celine. Ang imperyong binuo ko sa luha at puyat ninakaw nila sa isang iglap. Pero nagkakamali sila. Akala nila ay tapos na ako. Nag-uumpisa pa lang ang bangungot nyo. Kaya nyo bang mabuhay nang wala ang utak sa likod ng lahat? Sino ngayon ang basurang mamamalimos ng awa? Wala kang silbi, Kalista. You are nothing but a liability to this company and to my life. Ang boses ni Dario ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng boardroom ng Vergara Digital. Sa harap ng mga board members, sa gitna ng selebrasyon ng kanilang ika-10 anibersaryo, ang mga salitang iyon ay binitawan niya ng walang pag-aalinlangan. Ibinagsak niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahaling mahogany. Ito ang divorce papers at ang termination notice mo. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo dahil mula sa araw na ito hindi ka na asawa ko at lalong hindi ka na bahagi ng kumpanyang ito. Sa kabilang dulo ng lamesa si Kalista ay nakatayo habang mahigpit na hawak ang isang maliit na silver flash drive sa loob ng kanyang bulsa. Ito ang kanyang regalo para kay Dario, ang pinakabagong security patch na magliligtas sa kumpanya mula sa bantang cyber attack, ang bunga ng 3 buwan niyang walang tulog na pagtatrabaho sa madilim na sulok ng kanilang bahay habang si Dario ay nasa labas. Sa kabilang kamay niya, ramdam niya ang init ng baon niyang paboritong ulam ng asawa na personal niyang niluto para sa tanghalian. Ang pagmamahal na nakasilid sa baon ng iyon ay tila naging isang malupit na biro sa harap ng lamig ng tingin ni Dario. Hindi nakapagsalita si Kalista. Ang kanyang lalamunan ay parang pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay tuyot at mahapdi. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na bumubugbog sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang naramdaman ang panginginig ng kanyang mga daliri, kaya naman mas hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang bag hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa balat nito. Ang paligid na dati ay puno ng paghanga para sa mag-asawang Vergara ay napuno ng nakabibinging bulungan at mga matang puno ng panghuhusga. Sa tabi ni Dario tumayo si Selene Bustamante, ang kanyang sekretarya. Marahan nitong hinawakan ang braso ni Dario, isang galaw na nagpapakita ng pag-aari at tagumpay. You heard him, Kalista. Mas mabuting umalis ka na ng may natitira pang dignidad. Hindi mo ba nakikita you are just a shadow in his bright world? Panahon na para mapunta ang pwesto sa taong talagang may pakinabang, wika ni Celine na may kasamang mapang-uyam ng ngiti. Ang bawat salita nito ay tila asin na ibinubudbod sa sariwang sugat ng kanyang pagkatao. Huminga ng malalim si Kalista, pilit na pinapanatili ang tuwid ng kanyang likod, kahit na sa loob niya ay gumuho na ang bawat pundasyon ng kanyang mundo. Ang mga alaala ng 10 taong pagsasakripisyo, ang mga gabing siya ang gumagawa ng mga codes na ipinagmamalaki ni Dario bilang kanya ang pagtalikod niya sa sariling karera para lang maging mabuting asawa, ay tila mga piraso ng salamin na sumusugat sa kanyang gunita. Tiningnan niya si Dario, ang lalaking ipinaglaban niya laban sa lahat, ngunit ang nakita niya lamang ay isang estrangherong may pusong kasing lamig ng bakal. Dahan-dahan niyang kinuha ang panulat at nilagdaan ang dokumento nang walang kahit isang patak ng luha na hinayaang kumawala. Ang tunog ng dulo ng ballpen sa papel ay tila huling hininga ng kanyang pangarap. Matapos lagdaan, tiningnan niya ang flash drive sa kanyang bulsa, ang susi ng imperyong iyon, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang kakaibang uri ng katahimikan. Iniwan ni Kalista ang boardroom nang hindi lumilingon. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng gusaling siya mismo ang nagdisenyo ng sistema, ang bawat hakbang niya ay tila nagiiwan ng bigat ng isang dekadang pagkakamali. Paglabas niya sa pintuan ng Vergara Digital, sinalubong siya ng nag-aapoy na sikat ng araw ng BGC, ngunit sa loob niya tanging kadiliman ang namamayani. Ito ba ang kabayaran sa pananatili sa likod ng isang taong hindi kailanman marunong tumingin sa kanyang anino? Hanggang kailan kayang tiisin ng isang pusong durog ang lamig ng mundong tinalikuran siya, bago ito muling mag-alab para sunugin ang lahat ng nangapi sa kanya? Mabuti naman at naintindihan mo na ang posisyon mo. Siguraduhin mo lang na wala kang kukunin na hindi sa iyo, dahil bawat hibla ng kurtina sa bahay na ito ay binayaran ng anak ko. Ang boses ni Doña Esmeralda ay parang latigo na humahampas sa likod ni Kalista pagpasok niya sa mansyon.
Nakatayo ang matandang babae sa tuktok ng grand staircase, suot ang kanyang mamahaling seda na pantulog, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri. Walang bakas ng awa sa mukha nito, kahit nakitang-kita ang pamumutla at panginginig ng mga kamay ng kanyang manugang. Dahan-dahang pumasok si Calista sa silid na ibinahagi nila ni Dario sa loob ng 7 taon. Ang bawat sulok ng kwarto ay puno ng mga alaala ng kanyang pagsisilbi. Ang mga bitamina ni Doña Esmeralda na siya ang laging nag-aayos ang mga damit ni Dario, na siya mismo ang nagpaplan sa lahat ng iyon, ay tila mga piping saksi sa kanyang katangahan. Kinuha niya ang isang lumang maleta. Mula sa ilalim ng kama ang maletang dala niya noong una siyang pumasok sa bahay na ito bilang isang masayang asawa. Huwag kang mag-inarte na parang biktima, Calista. I told Dario long ago na hindi ka nababagay sa amin, isang babaeng hindi man lang makapagbigay ng tagapagmana. You are like a dry land, walang silbi. Patuloy ni Doña Esmeralda habang nakasandal sa hamba ng pinto, pinapanood ang bawat galaw ni Calista. Actually, ako ang nagsabi kay Dario na humanap ng iba. At tingnan mo naman si Celine ay bata, masigla, at higit sa lahat kaya niyang ibigay ang hindi mo kayang ibigay sa loob ng 10 taon. Tumigil ang mundo ni Calista sa narinig. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak 3 taon, na ang nakalilipas ang sanggol na nawala dahil sa labis na pagtatrabaho niya para sa kumpanya ni Dario, ay muling kumurot sa kanyang puso. Hindi niya alam na ang sarili niyang biyanan, ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina, ang mismong nagtulak sa kanyang asawa sa bisig ng ibang babae. Ang kanyang dibdib ay sumikip, tila may malaking bato na nakadagan dito, dahilan upang mahirapan siyang huminga. Hindi siya sumagot. Nanatili siyang nakatalikod habang ang kanyang mga kuko ay bumaon sa telang hawak niya hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Kinuha ni Calista ang tanging bagay na may halaga sa kanya sa bahay na iyon, isang luma at kupas na laptop bag na naglalaman ng gamit ng kanyang yumaong ama. Niyakap niya ito nang mahigpit ang huling piraso ng kanyang pagkatao na hindi nila nagawang nakawin. Tapos na ako, Ma'am Esmeralda. Ang lahat ng ibinigay ko sa pamilyang ito, ituring niyo na lang na limos ko sa inyo. Mahina ngunit maring sabi ni Calista bago siya dumaan sa harap ng matandang babae nang hindi tumitingin. Limos ang kapal ng mukha mo, umalis ka na bago ko patawagin ang mga security pa. Sigaw ni Doña Esmeralda na sinundan ng tunog ng pagbagsak ng isang mamahaling florera na muntik nang tumama sa paanan ni Calista. Paglabas ni Calista sa gate ng mansyon, sinalubong siya ng isang biglaang buhos ng ulan. Ang malamig na tubig ay humahampas sa kanyang balat, nakikihalo sa mga luhang sa wakas ay kumawala na rin sa kanyang mga mata. Naglakad siya sa gilid ng kalsada, bitbit ang maletang sira ang gulong at ang laptop ng kanyang ama. Ang bawat patak ng ulan ay tila nanunuot sa kanyang buto, nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kasing isa sa mundong ito. Huminto siya sa ilalim ng isang puno, nanginginig sa ginaw, habang ang mga sasakyan ay mabilis na dumaraan at pinatalsikan siya ng maruming tubig mula sa kalsada. Niyakap niya ang bag ng laptop sa kanyang dibdib. Sinusubukang protektahan ito mula sa basa. Sa gitna ng dilim at lamig, tinanong niya ang sarili. Ganito na lang ba ang katapusan ng lahat ng kanyang pagsasakripisyo? Ang mauwi sa kalsada basang-basa at walang kahit na anong matitirhan. Isang matinding liwanag mula sa likuran ang unti-unting lumapit sa kanya. Ang tunog ng isang makapangyarihang makina ay huminto sa kanyang tabi na naging dahilan upang pansamantalang tumigil ang paghampas ng ulan sa kanyang direksyon. Isang marangyang itim na sasakyan ang huminto sa harap niya. Ang windshield nito ay madilim, ngunit ramdam ni Calista ang mga matang nakatingin sa kanya mula sa loob. Dahan-dahang bumaba ang salamin ng bintana at isang pamilyar na boses ang bumasag sa hagulhol ng langit. Miss Navarro, get inside the car. Now. Ang boses ni Leandro Sarmiento ay baritono, kalmado ngunit may awtoridad na hindi matatanggihan. Dahan-dahang iniangat ni Calista ang kanyang paningin. Sa gitna ng malakas na ulan, ang mukha ni Leandro ay tila isang imahe mula sa isang panaginip. Matigas ang pangamatalim, ang mga mata, ngunit walang bahid ng pangungutya na nakasanayan ni Calista mula sa pamilya Vergara. Hindi na naghintay ng sagot si Leandro. Bumaba siya ng sasakyan, binaliwala ang pagbasa ng kanyang mamahaling suit, at kinuha ang basang-basang maleta ni Calista. Sa isang iglap, naramdaman ni Calista ang init ng isang malaking jacket na ipinatong sa kanyang mga balikat bago siya ginabayan papasok sa loob ng sasakyan. Ang amoy ng mamahaling leather at charcoal ay pumalit sa malansang amoy ng ulan at kalsada.
I can't stay here. Mababasa ang upuan mo. Mahinang sabi ni Calista. Ang kanyang mga ngipin ay nagtatama sa panginginig. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang tila isang kandilang malapit nang mamatay sa hangin. The seats can be replaced, Calista. Your health cannot bought. Tipid na sagot ni Leandro habang pinaandar ang sasakyan. Huwag kang mag-alala. I'm not taking you back to that place. Dadalhin kita sa isang condominium ko sa Makati. No one knows that place but me. Safe ka ron. Nanatiling tahimik si Calista habang binabagtas nila ang maliwanag na kalsada ng BGC patungong Makati. Nakatingin lamang siya sa labas ng bintana, pinapanood ang mga patak ng ulan na tila nakikipagkarerahan sa salamin. Sa loob ng sasakyang iyon, ang katahimikan ay hindi nakakasakal. Ito ay tila isang kumot na bumabalot sa kanyang pagod na pagkatao. Walang nagtatanong, walang nanunumbat, walang nang iinsulto. Pagdating sa condominium, dinala siya ni Leandro sa isang malawak at modernong unit. Ang bawat gamit ay maayos, ngunit ramdam ang kawalan ng buhay sa paligid. May mga bagong gamit sa closet. I had someone buy them earlier. Go take a hot shower. Maghanda ako ng maiinom. Utos ni Leandro bago siya tinalikuran para pumunta sa kusina. Sa ilalim ng mainit na tubig ng shower, doon lamang tuluyang bumigay si Calista. Ang bawat patak ng tubig ay tila humuhugas sa dumi ng 10 taong pananakit. Niyakap niya ang kanyang sarili, ang kanyang mga hikbi ay nalunod sa tunog ng shower. Doon sa gitna ng usok ng mainit na tubig, iniyak niya ang lahat, ang batang nawala, ang dangal na tinapaktapakan, at ang pag-ibig na naging lason sa kanyang buhay. Paglabas niya ng banyo, suot ang isang simpleng puting bathrobe, nakita niya si Leandro na nakatayo sa tabi ng malaking bintana, nakatingin sa mga ilaw ng lungsod. May isang tasa ng mainit na tsokolate sa ibabaw ng lamesa. Inumin mo ito. It's my mother's recipe. Makakatulong ito para makatulog ka. Sabi ni Leandro nang hindi tumitingin sa kanya, binibigyan siya ng espasyo para ayusin ang sarili ng hindi nararamdamang pinapanood. Lumapit si Calista at hinawakan ang mainit na tasa. Ang init nito ay dahan-dahang gumapang sa kanyang mga palad patungo sa kanyang puso. Bakit mo ito ginagawa, Leandro? We are rivals. My husband, Dario, hates you. Lumingon si Leandro, ang kanyang mga mata ay tila nagniningning sa dilim. Dario hates me because I can see through his lies. And I am doing this because I've been watching you for a long time, Calista. Hindi bilang asawa ni Dario Vergara, kundi bilang ang babaeng nagpapatakbo ng kumpanyang iyon ng mag-isa. Huminto siya sandali bago nagpatuloy sa mas mababang tono. I know who you really are. Luna Code. Halos mabitawan ni Calista ang tasa. Ang kanyang sikreto, ang pangalang ginagamit niya sa madidilim na sulok ng internet para protektahan ang mga bangko ng bansa, ay alam ng lalaking ito. Bago pa man makasagot si Calista, biglang tumunog ang telepono ni Leandro sa ibabaw ng lamesa. Sa sobrang tahimik ng silid, narinig ni Calista ang boses sa kabilang linya, isang boses na puno ng takot at taranta. Sir Leandro, nagkakagulo na sa Vergara Digital. Nag-crash ang buong main server nila 5 minutes ago. Hindi rin ma-access ang backup files. Ang sabi ng mga empleyado, may naiwang encrypted message sa screen ni Dario. Napatingin si Leandro kay Calista. Ang kaninang malungkot na mga mata ng babae ay meron ng bahid ng isang malamig at matalinong ningning. Anong ibig mong sabihin na hindi niyo ma-access ang system? Pinapasweldo ko kayo ng malaki para maging dekorasyon lang ba rito sa opisina? Ang sigaw ni Dario ay umalingaw-ngaw sa buong IT department ng Vergara Digital, sapat na para manginig sa takot ang bawat empleyadong nakayuko sa kanilang mga keyboard. Ang mga screen na dati ay puno ng dumadaloy na data ay pinalitan ng isang matigas at nagniningning na pulang babala. Sir, lahat po ng master passwords ay binago. Hindi po tinatanggap ang biometrics niyo ni Ma'am Celine. Ang buong server ay nakalock sa isang 256 na bit encryption na ngayon ko lang nakita. Paliwanag ng head developer, ang kanyang boses ay pautal-utal habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Sa tabi ni Dario, si Celine ay pilit na naguutos sa mga staff, sinusubukang magmukhang kontrolado ang sitwasyon sa kabila ng kanyang kawalan ng alam sa teknolohiya. Then bypass it, gamitin nyo ang backdoor. Hindi pwedeng tumigil ang mga transaction ng mga bangko, mawawalan tayo ng milyon-milyon bawat minuto. Sa sobrang taranta, nasagi ni Selena ang kanyang tasa ng kape sa ibabaw ng mesa. Ang maitim na likido ay kumalat sa kanyang mamahaling puting skirt at sa mga mahahalagang dokumento
Ngunit wala siyang nagawa kundi ang mapatili sa inis. Lalong nagingit-ngit ang kalooban ni Dario nang makita ang mensahe sa gitna ng kanyang sariling monitor. Walang pangalan, walang banta ng pera, kundi 7 salita lamang na nakasulat sa malalalim na titik. The soul has left the machine. Goodbye. Sa sandaling iyon, tila isang malamig na tubig ang ibinuhos kay Dario. Naalala niya ang mga gabi kung kailan madalas siyang pumasok sa opisina at makikita si Calista na nakatulog na sa harap ng computer. Ang mga daliri ay nasa keyboard pa rin. Naalala niya kung paano niya ito pinagtatawanan at tinatawag na makalumang motsak na walang alam sa tunay na negosyo. Ngunit ngayon, ang bawat bit ng impormasyong bumubuo sa kanyang imperyo ay tila naglaho kasabay ng pag-alis ng asawang itinapon niya na parang basura. Samantala sa loob ng tahimik na kondominium ni Leandro, nakaupo si Calista sa tapat ng malaking salamin na bintana. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan payapa at walang kibo. Naririnig niya ang mga balita mula sa telebisyon tungkol sa biglaang pagbagsak ng stocks ng Vergara Digital. Hindi mo ba titingnan ang ginawa mo? Tanong ni Leandro habang nakasandal sa pinto, may dalang plato ng prutas. Bahagyang ngumiti si Calista. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, na puno pa rin ng pait. Wala akong ginawa, Leandro. I didn't plant a virus. I didn't delete anything. I just took my soul back. Ang system na binuo ko ay parang isang buhay na organismo. Kapag naramdaman nitong wala na ang taong nag-aalaga rito, kusa itong hihinto sa paghinga. They are panicking, Calista. Dario is losing everything he loves, his power and his money. Wika ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. He deserves to feel the void, Leandro. Gusto niyang malaman kung ano ang pakiramdam ng mawala ng silbi. Ngayon makikita niya kung sino ang tunay na may hawak ng susi sa kanyang kaharian. Sagot ni Calista. Ang kanyang puso na dati ay puno ng pagmamahal para kay Dario ay tila unti-unting nagiging isang matigas na brilyante maningning, ngunit hindi na kayang basagin ng kahit anong panunumbat. Ngunit ang katahimikan ni Calista ay muling nabulabog nang makatanggap siya ng isang video message mula sa isang hindi kilalang numero. Ipinakita roon ang loob ng boardroom ng Vergara Digital. Si Dario na parang isang nasugatang hayop ay nanununtok ng lamesa habang sumisigaw sa kanyang mga tauhan. I don't care if you have to burn this city down. Hanapin niyo si Calista, kaladkarin niyo siya pabalik dito sa harap ko. She sabotaged me. Hinding-hindi ko siya hahayaang makatakas. Matapos niya akong gawan nito. Ang galit sa mukha ni Dario ay hindi na lamang dahil sa nawawalang pera, kundi dahil sa katotohanang ang babaeng itinuring niyang wala, ay siyang pala ang may hawak ng kanyang lahat. Ang utang na loob ay hindi isang bayad, Calista. It is a cage you built for yourself, and the Vergara family has been holding the key for 10 years. Ang boses ni Leandro ay malalim at puno ng simpatya habang pinagmamasdan niya si Calista na mahigpit na hawak ang isang luma at kupas na litrato ng kanyang ama kasama ang ama ni Dario. Sa loob ng tahimik na silid, ang tanging maririnig ay ang marahang paghinga ni Calista. Ang litratong iyon ang dahilan kung bakit siya nanatili. Noong namamatay ang kanyang ama sa sakit sa puso, ang ama ni Dario ang nagbayad ng lahat ng bill sa ospital. Sa harap ng kabaong ng kanyang magulang, sumumpa si Calista na ibibigay niya ang kanyang buhay para paglingkuran ang mga Vergara bilang tanda ng pasasalamat. Ngunit ang pasasalamat na iyon ay unti-unting naging isang tanikala na sumakal sa kanyang sariling kaligayahan. I promised my father I would take care of them, Leandro. Mahinang sagot ni Calista. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa nakaraan. Akala ko sa pagbuo ko ng Vergara Digital, nabayaran ko na ang utang na iyon. I gave them my brain, my health, and even the chance to be a mother. Pero bakit parang kulang pa rin? Bakit parang kailangan ko ring ibigay ang aking dangal? Lumapit si Leandro at tumayo sa harap niya sapat na distansya para maramdaman ni Calista ang kaligtasan, ngunit hindi ito nakakasakal. You've paid that debt 1,000 times over, Calista. Ang bawat bilyon na kinita ni Dario ay galing sa pawis mo. Ang bawat parangal na natanggap niya ay dahil sa talino mo. Sila ang may utang sa'yo, hindi ikaw sa kanila. Dahan-dahang hinawakan ni Leandro ang kamay ni Calista na nanginginig pa rin. Isang simpleng hawak ngunit tila isang kuryente ng lakas ang dumaloy sa katawan ni Calista. Sa mundo ng tech, ikaw ang reyna.
Pero sa bahay na iyon, hinayaan mong gawin kanilang alipin. It's time to stop paying for a debt that has already been settled by your sacrifices. Samantala sa mansyon ng mga Vergara, ang tensyon ay parang isang bombang sasabog. Si Doña Esmeralda ay hindi tumitigil sa paglakad pabalik-balik sa salas. Hawak ang kanyang mamahaling pamaypay, na tila ba makakabawas ito sa init ng kanyang ulo. Dario, do something, ang mga kaibigan ko sa club, ay nagtatanong na kung bakit bumabagsak ang stocks natin. I can't afford to be embarrassed. Shut up, Mom, I'm trying. Sigaw ni Dario, habang mabilis na nag-a-access sa kanyang laptop, ngunit ang bawat folder ay humihingi ng password na hindi niya alam. Nakalock ang lahat ng accounts. Even the offshore funds hindi ko matouch. Calista is the only one who has the biometric override. Without her, this company is just a pile of useless hardware. Biglang pumasok si Celine, ang kanyang mukha ay puno ng takot at galit. Dario, I checked her old apartment, her friends, even her father's province. Wala siya ron, pero may nakakita sa kanya sa BGC kagabi. Pumasok siya sa isang sasakyan. Kaninong sasakyan? Tanong ni Dario, ang kanyang panga ay nagngangalit sa selos at puot. Kay Leandro Sarmiento. Tipid na sagot ni Celine. Ang katahimikan sa loob ng salas ay naging mas lalong nakakatakot. Ang basong hawak ni Dario ay nabasag sa sobrang higpit ng kanyang pagkakahawak. Ang mga piraso ng bubog ay humiwa sa kanyang palad, ngunit tila hindi niya ito nararamdaman. Ang isiping ang asawang itinapon niya ay nasa piling ng kanyang pinakamalaking karibal ay isang sampal sa kanyang pagkalalaki. So doon siya nagtatago sa kalaban ko. Isang mapanganib na ngiti ang gumuhit sa labi ni Dario. Akala ba niya ay ililigtas siya ni Leandro? Hindi ko papayagan na gamitin niya ang mga patents ko laban sa akin. Mom, call the lawyers. We will sue her for corporate sabotage and adultery. I will make sure she rots in jail before she can even blink. Sa kondominium ni Leandro, nakaramdam si Calista ng isang malamig na kilabot sa kanyang batok. Tumingin siya sa labas ng bintana kung saan ang dilim ng gabi ay tila may itinatagong banta. Hindi niya alam na sa labas ng gusali isang itim na van, ang dahan-dahang huminto, at ang mga lalaking nasa loob nito ay may hawak na litrato ng kanyang muka. Hindi ko na alam kung paano maging malaya, Leandro. Para akong isang ibon na matagal na ikinulong, na kahit bukas na ang pinto, natatakot pa ring lumipad dahil nakalimutan ko na kung paano gamitin ang aking mga pakpak. Ang boses ni Calista ay basag, halos malunod sa tunog ng mahinang ulan sa labas ng bintana. Nakatayo siya sa kusina ng kondominium ni Leandro, nakatingin sa kanyang mga palad na dati ay laging abala sa pagsisilbi kay Dario, ngunit ngayon ay wala nang ginagawa kundi ang manginig. Lumapit si Leandro hindi para hawakan siya, kundi para ilapag ang isang plato ng mainit na pasta sa harap niya. Sa loob ng 10 taon, nakalimutan mo ang lasa ng pagkain dahil mas inuuna mo ang busog ng iba, Calista. Ngayong gabi subukan mong kumain para sa sarili mo. Hindi dahil kailangan mong magkaroon ng lakas para magtrabaho, kundi dahil karapatan mong mabusog. Dahan-dahang kumuha ng tinidor si Calista. Sa bawat subo niya tila may isang pader ng yelo. Sa kanyang puso, ang unti-unting natutunaw. Ang simpleng atensyon na ibinibigay ni Leandro, ang pag-alala sa kanyang paboritong flavor, ang pagtiyak na hindi siya giniginaw, ay mga bagay na hinding-hindi niya naranasan sa piling ni Dario. Sa loob ng mansyon ng mga Vergara, siya ang tagaluto, tagalinis, at tagaayos ng buhay ng lahat. Ngunit walang sino man ang nagtanong kung kumain na ba siya o kung kumusta ang kanyang pakiramdam. Bakit ka ganito sa akin, Leandro? Tanong ni Calista, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakayuko sa plato. We are supposed to be business rivals. In the eyes of the corporate world, I am a liability right now. Dario is making sure my name is dragged through the mud. Huminto si Leandro sa kanyang ginagawa at tumingin ng diretso sa mga mata ni Calista. The corporate world only sees the code, Calista, but I see the woman who wrote it with her soul. Hindi kita tinutulungan dahil sa kumpanya mo. I'm doing this because for the first time in a long time, I want to see you smile without the weight of the world on your shoulders. Isang saglit ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang init ng titig ni Leandro ay tila isang haplos na hindi kailangan ng hawak. Ngunit ang payapang sandaling iyon ay biglang nabasag ng dumaan ang isang notification sa tablet ni Leandro na nasa ibabaw ng counter. Isang live feed mula sa security camera ng gusali ang nagpakita sa itim na van na kanina pa nakapark sa tapat.
Bahagyang sumikip ang dibdib ni Calista nang makita ang mga lalaking bumaba mula sa sasakyan. Kilala niya ang mga ito mga tauhan ni Dario na madalas gamitin para sa special assignments ng kumpanya. Nahanap nila ako, Leandro. Hahanapin at hahanapin nila ako hanggang sa makuha nila ang gusto nila. I'm a prisoner even when I'm outside their walls. Hindi ka nila mahahawakan dito, Calista. This building is a fortress. Matigas na sabi ni Leandro, ang kanyang panga ay nagngangalit sa galit. Pero kailangan nating kumilos. Dario is planning to file a case against you for corporate sabotage. He wants to use the law to break you since he can't use his hands anymore. Tumingin si Calista sa kanyang lumang laptop bag. Sa loob niyon ay ang mga dokumentong magpapatunay na ang lahat ng intellectual property ng Vergara Digital ay nakapangalan sa kanya at hindi sa kumpanya. Isang lihim na itinago niya bilang proteksyon hindi para sa sarili, kundi para sa kinabukasan nila ni Dario, na ngayon ay wala na. If he wants a war, Leandro, then I will give him one. Wika ni Calista, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ang huling bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. He didn't just kick out a wife, he kicked out the only thing keeping his empire alive. And it's time I show him how it feels to be truly powerless. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng unit. Ang tanging liwanag na natira ay ang mula sa mga gusali sa labas. Sa gitna ng dilim, narinig ni Calista ang mahinang pag-click ng pintuan ng condominium, isang tunog na hindi dapat naririnig sa oras na ito. Leandro, bulong ni Calista, ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok habang nararamdaman niya ang presensya ng isang tao sa loob ng silid maliban sa kanilang dalawa. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng madilim na silid, naramdaman ni Calista ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang ibon na nagpupumigla sa loob ng isang masikip na hawla. Ang bawat paghinga niya ay maingat at mababaw, na tatakot na ang kaunting tunog ay maging mitsa ng panganib. Ang tanging liwanag na nagmumula sa mga bituin sa labas ng bintana ay hindi sapat para makita ang mukha ng estranghero, ngunit sapat na ito para aninagin ang isang matangkad na figura na nakatayo malapit sa pintuan. Stay behind me, Calista. Huwag kang lalayo, bulong ni Leandro. Ang kanyang boses ay malamig at matalim, walang bakas ng takot. Dahan-dahang humakbang si Leandro pabalik para harangan ang daraanan patungo kay Calista. Ang kanyang katawan ay nagsisilbing kalasaglaban sa hindi kilalang banta. Imbes na tumakbo o sumigaw, nanatiling nakatayo si Calista. Ang takot na kanina ay nangingibabaw ay dahan-dahang napalitan ng isang pamilyar na pakiramdam, ang galit. Alam niya ang presensyang ito, ang paraan ng pagtayo, ang amoy ng mamahaling tabako na humahalo sa hangin at ang aura ng kayabangan na hindi kayang itago ng kadiliman. Hindi mo na kailangang magtago, Berto. I know it's you, Besom, maring sabi ni Calista. Isang mahinang tawa ang bumasag sa katahimikan, kasunod ng pagbukas ng isang maliit na flashlight na itinutok sa sahig. Ang liwanag ay tumama sa mukha ni Berto, ang personal na bodyguard at fixer ni Dario sa loob ng maraming taon. Ang lalaking ito ang gumagawa ng lahat ng maruming trabaho ng mga Vergara, ang anino na sumusunod sa bawat utos ni Dario nang walang tanong. Matalas pa rin ang pakiramdam mo, Ma'am Calista. Kaya siguro hindi matanggap ni Sir Dario na iniwan niyo siya sa ere, wika ni Berto habang dahan-dahang lumalapit. Hindi ako narito para saktan kayo. Narito ako para ihatid ang mensahe ng asawa niyo. Hindi siya natutuwa na nandito kayo sa piling ng kompetisyon. He lost the right to care about where I stay the moment he threw those papers at me, Berto. Sabihin mo kay Dario huwag na siyang mag-aksaya ng panahon sa pagpapadala ng mga aso niya. Sagot ni Calista, ang bawat salita ay puno ng lason at paninindigan. Lumapit si Leandro ng isang hakbang, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tabi. You broke into my private property. I could have you arrested in a heartbeat. Get out bago ko pa makalimutan na tao ka at hindi basura. Hindi natinag si Berto. Sa halip, may inilabas siyang isang puting envelope at inilapag ito sa ibabaw ng kitchen counter. Isang regalo mula kay Doña Esmeralda at Sir Dario. Hindi lang corporate sabotage ang isasampa nila sa inyo, ma'am. They are filing a petition for legal guardianship. Sasabihin nila sa korte na hindi na matatag ang inyong pag-iisip dahil sa pagkawala ng inyong anak noon. That you are mentally unstable to handle your own patents. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Calista.
Ang huling piraso ng respeto na mayroon siya para sa pamilyang Vergara ay tuluyang naglaho sa narinig. Gagamitin nila ang kanyang pinakamasakit na trahedya, ang pagkamatay ng kanyang sanggol, para lamang makuha ang kanyang mga codes at patents. Ang kalupitan ni Dario ay walang hangganan, at ang pakikipagsabuatan ng kanyang biyanan ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na itinataksil sa kanyang likuran. They wouldn't dare. Bulong ni Calista ang kanyang boses ay nangangatog hindi sa takot, kundi sa matinding pagkamuhing naramdaman niya sa kanyang buong buhay. Oh, they will, ma'am. Alam niyo naman kung gaano kalakas ang impluensya ng mga Vergara sa korte. Babawiin nila ang lahat sa inyo, ang talino niyo, ang pangalan niyo, at ang kalayaan niyo, huling hirit ni Berto, bago ito dahan-dahang umatras patungo sa pintuan at naglaho sa dilim ng pasilyo. Nang bumalik ang kuryente at muling nagliwanag ang buong unit, nakita ni Leandro ang anyo ni Calista. Nakatayo ito sa gitna ng sala maputla at tila isang estatwa. Ang mga dokumentong iniwan ni Berto ay nagniningning sa ilalim ng ilaw, tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang kinabukasan. Nanginginig na kinuha ni Calista ang envelope. Sa loob niyon ay hindi lamang legal na banta, kundi isang litrato, ang litrato ng kanyang huling ultrasound bago siya makunan. Sa likod niyon may nakasulat na maikling mensahe sa sulat kamay ni Dario. A weak mother cannot be a strong leader. Come home or I will destroy the memory of that child too. Nabitawan ni Calista ang papel. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng determinasyon ay napalitan ng isang nakakatakot na kawalan. Tumingin siya kay Leandro, ang kanyang labi ay gumagalaw, ngunit walang boses na lumalabas. Ang pinakamasakit na bahagi ng pagiging isang ina ay ang hawakan ng isang pangarap na kailanman ay hindi mo nayakap sa iyong mga bisig. Ang bawat patak ng luha ni Calista sa ibabaw ng ultrasound photo ay tila bumabagsak sa isang tuyong lupa na walang kakayahang sumipsip sa tindi ng kanyang pighati. Ang maliit na imaheng iyon ng kanyang hindi na isilang na sanggol, ang tanging alaala ng isang buhay na nawala. Dahil sa labis na puyat at pagod, habang binubuo niya ang pundasyon ng Vergara Digital, ay naging isang malupit na sandata ngayon upang siya ay tapakan at sirain ng sarili niyang asawa. Calista, look at me. Tumingin ka sa akin. Ang boses ni Leandro ay banayad ngunit puno ng matatag na determinasyon habang dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng sofa kung saan nakaupo si Calista. Hindi niya pinilit na hawakan ang nanginginig na katawan ng babae. Sa halip inilagay niya ang kanyang mga palad sa ibabaw ng lamesa sapat na malapit upang maramdaman ni Calista ang kanyang presensya. Hindi ka mababaliw at hindi ko hahayaang gawin nila sa iyo iyan. You lost that baby because you were carrying the weight of his family's greed on your shoulders. Do not let them use your pain as a cage. I gave them everything. Leandro's basag na bulong ni Calista, ang kanyang paningin ay nananatiling nakatitig sa mukha ng kanyang hindi na isilang na anak sa larawan. I gave up my health, my dreams, and my own child. At ngayon sasabihin nila sa buong mundo na sira ang ulo ko para lang makuha ang mga codes ko, na parang wala akong naging halaga sa buhay nila kundi isang makina. Because they are cowards, Calista. Natatakot si Dario dahil alam niyang wala siyang kwenta kung wala ka. Matigas na sabi ni Leandro, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit para sa pamilya Vergara. Dario and his mother only know how to steal other people's life, but they cannot steal your mind. Hindi nila kayang kopyahin ang galing mo. Dahan-dahang iniangat ni Calista ang kanyang mukha. Ang mga mata na dati ay puno ng lungkot ay nagsisimula ng kabitan ng isang malamig at matalim na ningning. Marahan niyang pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang kanyang nanginginig na palad. They think they can use my grief to silence me. Akala ni Dario ay mahina ako dahil umiiyak ako. Hindi niya alam ang bawat patak ng luha ko ngayon ay naging lason na para sa kanya. That is the Calista I know, nakangiting wika ni Leandro, bagamat may lungkot pa rin sa kanyang mga mata. My legal team is already working. We will file a countersuit first thing tomorrow. Pero bago iyon, may kailangan kang makita. Inabot ni Leandro ang isang remote at binuksan ang telebisyon sa dingding. Isang biglaang press conference ang kasalukuyang ipinapalabas ng live mula sa lobby ng Vergara Digital. Nakatayo roon si Selene Bustamante, suot ang isang eleganteng business suit habang napapaligiran ng mga reporters. Sa likod niya nakatayo si Dario,
na pilit na nagpapakita ng kalmado, ngunit bakas ang labis na puyat sa kanyang mga mata. We want to assure our clients and investors that Vergara Digital remains strong and stable, nakanggiting pahayag ni Celine sa harap ng mga mikropono. Ang naganap na system glitch kagabi ay gawa ng isang unstable at disgruntled ex-employee na may malubhang pinagdadaanan sa kanyang mental health. We are currently taking legal steps to protect our system from her sabotages. We will not let one sick mind ruin the hard work of our chairman, Dario Vergara. Nang marinig ang mga salitang iyon, naramdaman ni Calista ang mabilis na paglamig ng kanyang sistema. Ang bawat salita ni Celine ay tila isang maruming putik na ibinabato sa kanyang malinis na pangalan sa harap ng buong Pilipinas. Ang asawa niyang nanumpa sa harap ng dambana na poprotektahan siya ay nakatayo lamang sa likod ng kanyang kabit tumatango at pinapanood ang pag-iba sa pagkatao ng kanyang asawa. Are you ready to show them what happens when the shadow finally steps into the light? Tanong ni Leandro habang pinagmamasdan ang reaksyon ni Calista. Kinuha ni Calista ang kanyang lumang laptop pagdahan-dahang binuksan ito at inilabas ang isang maliit na device na may pulang ilaw na kumukurap-kurap. Ang akala ni Celine nakuha na nila ang lahat. Hindi niya alam ang server na pilit nilang binubuksan ngayon ay magpapasabog sa lahat ng kanilang kasinungalingan sa loob ng 24 na oras kung hindi ko ito ma-override. Tumingin si Calista kay Leandro, ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng yelo. Let's give them the press conference they truly deserve, Leandro. I'm going to reveal myself as Luna Code and I'm going to do it on your stage. Ngunit bago pa man makasagot si Leandro, isang mabilis na pag-vibrate ng cellphone sa ibabaw ng lamesa ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Isang text message mula sa secretary ni Leandro ang pumasok. Sir Leandro, Doña Esmeralda is at the lobby of your building. She is bringing the police with a warrant to take Miss Calista for psychiatric evaluation. Huwag kang matakot, Calista. Ang batas ay hindi isang laruan na pwedeng paikuti ng mga Vergara ayon sa kanilang gusto. Ang boses ni Leandro ay kalmado ngunit may kasamang kakaibang lamig habang dahan-dahang bumubukas ang pinto ng elevator patungo sa lobby ng gusali. Sa labas ng elevator, ang marangyang lobby ay napuno ng bulungan ng mga tao. Nakatayo roon si Doña Esmeralda, suot ang kanyang mamahaling lace na blusa habang nakataas ang noo at may hawak na isang pirasong papel. Sa likod niya ay may 3 unipormadong pulis at isang lalaking nakaputing Amerikana na mukhang isang doktor. Ayan-ayan ang baliw kong manugang. Ang malakas at maingay na boses ni Doña Esmeralda ay umalingaw-ngaw sa buong lobby nang makita niya si Calista. Agad siyang humakbang paitaas, ang kanyang mukha ay puno ng peking pag-aalala na pilit niyang ipinapakita sa harap ng mga nagmamasid na tao. Calista, anak, we are doing this for your own good. Simula nang mawala ang anak mo, naging unstable ka na. You are writing crazy things, sinisira mo ang kumpanya ni Dario, kailangan mo ng tulong. Ihahatid ka namin sa isang pasilidad kung saan ka maalagaan. Ang bawat salita ng matandang babae ay parang mga patak ng lason na pilit niyang ibinabato sa pagkatao ni Calista. Maraming tao sa lobby ang nagsimulang maglabas ng kanilang mga telepono upang kumuha ng video. Ang mga bulungan tungkol sa baliw na asawa ng may-ari ng Vergara Digital ay dahan-dahang kumalat sa hangin. Humakbang si Leandro upang harangan si Doña Esmeralda. Ang kanyang matangkad na pangangatawan ay nagbigay ng proteksyon kay Calista. Doña Esmeralda, you are creating a scene in my building, and you are bringing an invalid warrant. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang pumasok dito at manggulo? May dala kaming warrant para sa isang emergency psychiatric evaluation, Sarmiento. Huwag kang makialam dito dahil pamilya kami at ikaw ay isang estranghero na nakikiapid sa asawa ng anak ko. Sigaw ni Doña Esmeralda, ang kanyang boses ay lalong tumaas habang itinuturo si Calista ng kanyang nanginginig na daliri. Officers, kunin niyo na siya. She is a danger to herself and to others. Dahan-dahang humakbang si Calista mula sa likod ni Leandro. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng takot, walang kahit isang luha ang pumatak sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig nang diretso sa kanyang biyanan. Ang babaeng dati ay pinagsisilbihan niya tuwing umaga na may kasamang paggalang. Ang tanging baliw dito, Ma'am Esmeralda, ay ang taong naniniwalang kaya nilang nakawin ang talino ng iba nang walang kabayaran. Maring sabi ni Calista, ang kanyang boses ay malinaw
at hindi nanginginig kahit kaunti. I am not unstable at hinding-hindi niyo magagamit ang pagkamatay ng anak ko para pagtakpan ang kabiguan ng anak niyo. Sa sandaling iyon, lumapit ang abogado ni Leandro na may dalang isang asul na folder. Iniabot niya ito sa pinuno ng mga pulis. Officer, before you execute that evaluation order, I suggest you read this. Iyan ay isang certified independent psychological evaluation mula sa Philippine Mental Health Association na isinagawa 2 araw na ang nakalilipas. It proves that Ms. Calista Navarro is in perfect mental health. Ang warrant na hawak ni Doña Esmeralda ay batay sa mga peking record na nilikha ng kanilang pamilyang doktor. Napakunot ang noo ng pulis habang binabasa ang dokumento at dahan-dahang ibinaba ang kanyang hawak na warrant. Ma'am Esmeralda, mukhang may problema ang inyong dokumento. We cannot proceed with this. Ano impossible, binayaran namin si... Biglang napatigil si Doña Esmeralda sa pagsasalita nang ma-realize niya ang kanyang sinabi, ngunit huli na ang lahat. Ang mga tao sa lobby ay lalong nagbulungan. Hindi pa man nakakabawi sa gulat ang matandang babae, ang matinis na tunog ng ringer ng kanyang mamahaling telepono sa loob ng kanyang bag ay mabilis na gumising sa katahimikan ng lobby. Kinuha niya ito nang nanginginig ang mga kamay. Ang boses ni Dario sa kabilang linya ay puno ng hysterical na takot sapat na lakas para marinig ng mga taong malapit sa kanya. Mom, umuwi ka na rito. The National Bureau of Investigation just froze all our bank accounts. May nag-file ng complaint tungkol sa tax evasion at embezzlement ng pondo ng kumpanya na nakapangalan sa iyo. Sinasamsam na rin ng bangko ang mansyon natin. Nabitawan ni Doña Esmeralda ang kanyang telepono, ang screen nito ay nabasag sa matigas na sahig ng lobby. Tumingin siya kay Calista, ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kayabangan ay napalitan ng isang maputla at nakakaawang anyo ng isang taong nawalan ng lahat ng kanyang kapangyarihan sa isang iglap. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng bagyo sa paligid, kundi ang pagkakaroon ng isang ligtas na masisilungan habang bumubuhos ang ulan. Pagkatapos ng matinding komprontasyon sa lobby, dahan-dahang bumalik ang katahimikan sa penthouse ni Leandro. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Calista na hindi niya kailangang maging matatag bawat segundo ng kanyang buhay. Sa sulok ng malawak na sala, naghanda si Leandro ng isang maliit ngunit kumpletong workspace para sa kanya. May 2 malalaking monitor, isang ergonomic na upuan, at ang kanyang paboritong tatak ng kape na umuusok pa sa gilid ng mesa. Walang ingay, walang pagmamadali, at higit sa lahat, walang nanunumbat sa bawat pagkakamaling maaari niyang magawa. Dito ka muna magtrabaho, Calista. Wala mang gugulo sa iyo rito, banayad na sabi ni Leandro, habang inaayos ang kurba ng ilaw sa mesa upang hindi sumakit ang mga mata ng babae. Hindi mo kailangang magmadali na tapusin ang counter code. I want you to heal first bago natin harapin ang susunod na laban. Tumingin si Calista sa lalaking nakatayo sa kanyang tabi. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng lampara, nakita niya ang pag-aalaga sa mga mata ni Leandro, isang pag-aalagang hindi kailanman humingi ng kapalit, isang pagpapahalaga na hindi nakabatay sa kung gaano karaming bilyon ang kaya niyang kitain para sa kumpanya nito. Salamat, Leandro. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa lahat ng ito. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Leandro. Humakbang siya pabalik upang bigyan si Calista ng sarili nitong espasyo. Hindi mo ako kailangang bayaran, Calista. Ang makita kang muling nakatayo at lumalaban ng may ngiti sa iyong mga labi ay sapat na kabayaran para sa akin. Habang nagsisimulang sumayaw ang mga daliri ni Calista, sa ibabaw ng keyboard, ang bawat linya ng code na kanyang isinusulat ay tila naging bahagi ng kanyang sariling paggaling. Hindi na ito code para sa kumpanya ni Dario. Ito ay code para sa kanyang sariling kalayaan. Sa bawat pagpindot niya sa keyboard, unti-unting bumabalik ang tiwala niya sa kanyang sarili na matagal nang ninakaw ng mga mapanuring salita ng kanyang biyanan at ng panloloko ng kanyang asawa. Samantala sa loob ng mansyon ng pamilya Vergara na ngayon ay nababalot ng kadiliman dahil sa pagkaputol ng kuryente, ang bawat sulok ay puno ng ingay at puot. Si Celine ay mabilis na nag-eempake ng kanyang mga mamahaling bag at alahas sa loob ng kwarto, binaliwala ang mga tawag ni Dario. Where do you think you are going, Celine? Ang boses ni Dario ay paus at puno ng galit habang hinahawakan ang braso ng babae. May kaso tayong kinakaharap. Kailangan mo akong tulungan na kausapin ang mga investors. Bitawan mo nga ako, Dario.
Pabalas na tinampal ni Selene ang kamay ni Dario. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng tamis ay napalitan ng matinding pagkairita. I am not going to ruin my life for a sinking ship. Ang akala ko ay ikaw ang utak sa likod ng Vergara Digital. Pero isa ka lang palang walang kwentang asawa na umasa sa talino ng iba. Wala ka ng pera, wala ka ng kumpanya. At bukas ay kukunin na ng bangko ang bahay na ito. Bakit pa ako mananatili sa'yo? Naiwang nakatayo si Dario sa gitna ng nagulong silid, tila isang rebulto ng sarili niyang kabiguan. Ang bawat salita ni Celine ay tila isang salamin na nagpakita sa kanyang sariling katangahan. Itinapon niya ang isang tapat na asawa na nagbigay sa kanya ng lahat para lamang sa isang babaeng iiwan din siya sa oras na mawalan siya ng yaman. Sa kanyang galit bumaba si Dario sa bodega ng mansyon upang maghanap ng anumang bagay na may halaga na maaari niyang ibenta. Ngunit sa halip na ginto, nakita niya ang isang lumang karton na kahon na may nakasulat na pangalan ng ama ni Calista. Sa loob niyon ay ang mga lumang notebook ng yumaong matanda, ang mga sulat kamay na tala tungkol sa unang version ng algorithm na ginamit sa Vergara Digital at ang huling sulat nito para sa kanyang anak bago ito mamatay. Isang mapanganib at desperadong ideya ang gumuhit sa isipan ni Dario. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na kumuha ng larawan ng mga notebook na tila ba nakakita siya ng huling baraha upang isalba ang sarili mula sa paglubog. Sa penthouse ni Leandro, ang banayad na tunog ng mensahe sa telepono ni Calista ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Nang buksan niya ang mensahe, naramdaman niya ang biglang pagpigil ng kanyang hininga. Ang larawan ng mga lumang notebook ng kanyang ama ay may kasamang maikling mensahe mula kay Dario. Kung gusto mo pang makita ang huling alaala ng tatay mo bago ko ito sunugin kasama ng mansyong ito, meet me tonight at our house. Mag-isa ka lang, Calista. Kapag nakita kong kasama mo si Leandro, hinding-hindi mo na muling mahahawakan ang mga alaala ng pamilya mo. May mga patibong na pinapasok natin hindi dahil sa tayo ay mangmang, kundi dahil mas matimbang ang pagmamahal sa mga bagay na nawala na kaysa sa takot sa anumang kapahamakan. Habang nakatitig si Calista sa kumukurap-kurap na screen ng kanyang telepono, naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng kanyang dugo. Ang mga notebook ng kanyang ama ay hindi lamang mga lumang papel. Ang mga iyon ang huling bakas ng pagkatao ng lalaking nagturo sa kanya kung paano mangarap, ang tanging nagpahalaga sa kanyang talino bago pa man siya naging Luna Code. Dahan-dahang tumayo si Calista mula sa kanyang workspace, ang kanyang mga hakbang ay maingat upang hindi magising ang buong penthouse. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang hawakan ng pintuan, bumukas ang ilaw sa pasilyo at tumambad sa kanya si Leandro na nakasandal sa pader, may hawak na 2 tasang tsaa. Saan ka pupunta ng ganitong oras, Calista? Ang boses ni Leandro ay banayad, walang halong panghuhusga, ngunit may kasamang malalim na pag-aalala. Ipinakita ni Calista ang text message ni Dario nang hindi nagsasalita. Nakita niya ang pagpipiga ng panga ni Leandro habang binabasa ang banta ng asawa nito. It's a trap, Calista. Dario is desperate. Kapag ang isang tao ay wala nang natitira, kaya niyang gawin ang pinakamalalang bagay para lang makasakit. Alam ko, Leandro, pero hindi ko pwedeng hayaang masunog ang mga alaala ng tatay ko. Bulong ni Calista, ang kanyang mga mata ay napuno ng nagbabadyang luha. Iyon na lang ang natitira sa akin mula sa kanya. Kung mawawala pa iyon, parang tuluyan ko na ring hinayaan na burahin ng mga Vergara ang pinagmulan ko. Lumapit si Leandro at hinawakan ang magkabilang balikat ni Calista. Ang init ng kanyang mga palad ay tila nagbigay ng lakas sa nanghihinang sistema ng babae. Hindi kita pipigilan na iligtas ang mga alaala ng ama mo dahil alam kong iyan ang nagbibigay sa iyo ng lakas. Pero hindi ka pupunta roon ng mag-isa. Sasamahan kita, ngunit mananatili ako sa labas ng mansyon para hindi makita ni Dario. Trust me, Calista. I will protect you. Bago sila sumakay sa sasakyan, kinuha ni Leandro ang isang maliit na silver na keychain at inilagay ito sa palad ni Calista. Dahan-dahang itinikom ang mga daliri nito rito. This is a panic transmitter. Kung makaramdam ka ng panganib sa loob, pindutin mo lang ito. Ang aking mga security ay papasok agad. Pagdating nila sa BGC, kung saan nakatayo ang mansyon ng pamilya Vergara, ang buong paligid ay nababalot ng nakakatakot na katahimikan. Ang bahay na dati ay puno ng mararangyang ilaw at mga piging ay mukhang isang abandonadong libingan sa gitna ng gabi.
Walang ilaw sa loob, tanging ang liwanag ng buwan ang nagbibigay ng anino sa malaking pinto. Dahan-dahang pumasok si Kalista sa loob ng bahay. Ang bawat hakbang niya sa sahig ay tila nagbabalik ng mga multo ng kanyang nakaraan. Sa gitna ng malawak na salas, nakaupo si Dario sa sahig, may hawak na bote ng alak at napapaligiran ng mga basag na baso. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mukha ay marumi at puno ng pait. Sa tapat niya nakalatag sa ibabaw ng lamesita ang mga lumang notebook ng ama ni Kalista. Dumating ka rin. Nakangiting wika ni Dario, isang ngiting puno ng pait at kawalan ng pag-asa habang tumatayo na pautal-utal ang mga hakbang. Akala ko ay tuluyan mo na akong kinalimutan dahil nahanap mo na ang bago mong tagapagligtas. I am only here for my father's things, Dario. Ibigay mo na sa akin ang mga yan at aalis na ako. Malamig na tugon ni Kalista habang nananatiling malayo ang distansya sa asawa. Aalis pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa akin. Ang boses ni Dario ay biglang tumaas, naging isang galit na sigaw na umalingaw-ngaw sa buong bahay. Sinisira mo ang buhay ko. Ang mga accounts ko, ang kumpanya ko, ang pangalan ko. Lahat ay nawawala dahil sa iyo. Ibalik mo ang system controls, Kalista. Sabihin mo sa mga abogado ni Leandro na bawiin ang mga kaso laban sa akin, kung hindi. Dahan-dahang kinuha ni Dario ang isang metal na lighter mula sa kanyang bulsa. Ang maliit na mechanical na tunog ng metal na lighter habang lumalabas ang apoy ay bumasag sa katahimikan ng madilim na silid. Ang maliit dilaw na apoy ay sumayaw sa harap ng mukha ni Dario, napakalapit sa marupok at madilaw na papel ng huling sulat ng ama ni Kalista. Choose, Kalista, ibalik mo sa akin ang buhay ko o panoorin mong maging abo ang huling alaala ng pamilya mo sa harap ng mga mata mo. Wika ni Dario, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng liwanag ng apoy habang unti-unting ibinababa ang lighter patungo sa mga dokumento. Ang banta ng isang duwag ay hindi nagpapakita ng kanyang lakas, kundi naglalantad lamang sa tindi ng kawalan sa kanyang mga kamay. Habang ang dilaw na apoy mula sa lighter ay dahan-dahang sumasayaw napakalapit sa mga pahina ng sulat kamay ng kanyang ama. Naramdaman ni Kalista ang biglang paghinto ng panginginig ng kanyang katawan. Ang takot na ilang taon ding naging anino ng kanyang buhay ay biglang napalitan ng isang malamig at matigas na paninindigan. Sunugin mo, Dario. Sunugin mo ang mga papel na iyan. Dahan-dahang wika ni Kalista, ang kanyang boses ay walang bakas ng emosyon, tila isang hatol mula sa isang hukom. Burn them and prove to the world that you are nothing but a thief who can only destroy what others built. Pero tandaan mo ito, ang sandaling masunog ang kahit isang dulo ng papel na iyan, hinding-hindi mo na makukuha ang decryption key ng server. Mabubulok ka sa utang at ang lahat ng tao sa BGC, ang buong bansa, ay malalaman na wala kang kwentang tao. Napatigil si Dario. Ang kanyang mga mata na nanlilisik sa galit at alak ay biglang napuno ng pag-aalinlangan. Ang kanyang pinakamalaking kahinaan, ang kanyang marupok na ego, na hindi matanggap na siya ay isang kabiguan, ang mismong pumigil sa kanyang kamay. Sa kanyang pagkaantala, ang init ng apoy ay dumaong sa kanyang sariling daliri, dahilan upang mabitawan niya ang lighter at mapamura sa sakit. Sa sandaling iyon, pinindot ni Kalista ang maliit na silver na transmitter sa kanyang palad. Hindi lumipas ang ilang segundo, ang madilim na sala ay napuno ng pulang liwanag mula sa labas at ang tunog ng mabibilis na hakbang ng mga awtoridad ay yumanig sa katahimikan ng mansyon. Pumasok si Leandro kasama ang mga pulis, ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit habang mabilis na lumapit upang harangan si Dario. Dario Vergara, you are under arrest for extortion, harassment, and violation of the protection order, deklarasyon ng pinunong pulis, habang mabilis na inilalagay ang malamig na bakal ng posas sa mga kamay ni Dario. Kalista, traidor ka, walang kwenta ka. Ang sigaw ni Dario ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon habang kinakaladkad siya ng mga pulis palabas. Ang kanyang anyo ay patuloy na nagpupumiglas, ngunit wala na siyang magagawa kundi ang tanggapin ang simula ng kanyang sariling impyerno. Dahan-dahang lumuhod si Kalista sa sahig at kinuha ang mga notebook ng kanyang ama. Niyakap niya ito nang mahigpit sa kanyang dibdib, ang kanyang mga hikbi na matagal niyang pinipigilan ay tuluyan ng kumawala. Doon sa malamig na semento ng bahay na nagdulot sa kanya ng napakaraming sakit, umiyak siya para sa lahat ng kanyang pagsasakripisyo. Lumapit si Leandro, ngunit hindi siya nagsalita.
Hindi niya tinanong kung ayos lang ba si Calista. Sa halip ipinatong niya ang kanyang Amerikana sa mga balikat nito at tumayo sa tapat ng pinto, hinaharangan ang paningin ng mga tao at reporters sa labas upang bigyan si Calista ng dignidad sa kanyang pag-iyak. Isang simpleng kilos ngunit sapat na upang maramdaman ni Calista na sa wakas may isang taong handang maging kalasag para sa kanya. Matapos ang gulo habang nakaupo sila sa loob ng sasakyan ni Leandro, lumapit ang kanyang personal na assistant na may dalang tablet. Sir Leandro, may malaking problema. We just tracked Selene Bustamante. She's currently at the airport in Nae. Sinubukan niyang i-withdraw ang natitirang 500 milyong piso mula sa offshore accounts ng Vergara Digital gamit ang peking pirma ni Dario at ngayon ay handa na siyang lumipad patungong Singapore. Tumingin si Leandro kay Calista, ang kanyang boses ay naging seryoso. Ang perang iyon ay ang tanging natitirang asset na pwedeng gamitin para bayaran ang mga creditors at isalba ang mga pangalan ng mga empleyado mo, Calista. Kapag nakatakas si Selene, hinding-hindi na natin mababawi ang mga iyon. Tiningnan ni Calista ang mga notebook ng kanyang ama sa kanyang kandungan. At pagkatapos ay tumingin siya kay Leandro nang may malamig na determinasyon. We have 30 minutes before her flight boarding closes. Leandro, let's finish this. Ang tao ay maaaring tumakbo sa pinakamalayong dulo ng mundo, ngunit hinding-hindi niya matatakasan ang sarili niyang anino, lalo na kung ito ay binuo mula sa kasakiman at kasinungalingan. Sa loob ng mabilis na tumatakbong sasakyan ni Leandro, patungong paliparan, walang ingay ng makina ang makakapigil sa bilis ng takbo ng isip ni Calista. Nakapatong ang luma at sirang laptop ng kanyang ama sa kanyang kandungan. Ang screen nito ay nagbibigay ng asul na liwanag sa kanyang mukha. Ang mabilis at sunod-sunod na pagpindot ng mga daliri ni Calista sa mga titik ng kanyang keyboard ay tila isang pamilyar na musika sa gabi. Sa sandaling iyon, hindi siya si Calista na dating umiiyak sa gilid ng kalsada. Siya si Luna Code. Gamit ang master server access na nakatago sa memorya ng kanyang lumang laptop, pinasok niya ang international na sistema ng bangko kung saan kasalukuyang nakabinbin ang transaksyon ng 500 milyong piso. I found it, Leandro, marrying, sabi ni Calista. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa dumadaloy na mga numero sa screen. Sinubukan niyang ilipat ang pondo sa isang bank account sa Singapore. The transaction is pending confirmation from our main server. At dahil nakalock ang server ng Vergara Digital, kailangan niya ng aking manual override. I am blocking the transfer right now. Tumingin si Leandro sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at respeto. Then she has nowhere to run. Pagdating natin sa NEA Terminal 3, aking mga tauhan sa security ng airport ay nakahanda na. Nang makarating sila sa paliparan, sinalubong sila ng makapal na dagsa ng mga tao. Sa gitna ng kaguluhan ng mga manlalakbay, marahang hinawakan ni Leandro ang ibabang bahagi ng likod ni Calista upang gabayan ito at protektahan mula sa mga bumabangga. Ang banayad at magalang na hawak na iyon ay nagbigay kay Calista ng isang pambihirang pakiramdam ng kapanatagan. Sa loob ng 10 taon, laging siya ang nagpoprotekta sa iba, ngunit ngayon, may isang lalaking handang maging kalasag para sa kanya sa harap ng maraming tao. Sa tapat ng linya ng immigration nakatayo si Selene, suot ang isang malaking salamin sa mata at nakasuot ng simpleng damit upang hindi makilala. Abot-abot ang kaba sa kanyang dibdib habang iniabot ang kanyang pasaporte sa opisyal. Ngunit nang iskan ng opisyal ang kanyang dokumento, ang pulang liwanag na lumabas sa monitor ay naging dahilan upang matigilan ito. Ma'am, please step aside. May hold departure order po ang pangalan nyo, malamig na pahayag ng immigration officer. What impossible, I am just a tourist. You cannot do this to me. Ang boses ni Selene ay biglang tumaas, naging matinis at puno ng galit na naging dahilan upang lumingon ang mga tao sa paligid. Ang kanyang pagkukunwari ay biglang naglaho, pinalitan ng kanyang tunay na ugali bilang isang kontrabida. Hindi ka turista, Selene. Isa kang magnanakaw na sumubok tumakas matapos mong sirain ang buhay ng pamilyang nagtiwala sa iyo. Ang malamig na boses ni Calista ay bumasag sa kanyang pagwawala habang dahan-dahan silang lumalapit ni Leandro. Nang makita sila ni Selene, ang kanyang mukha ay napuno ng matinding takot at poot. Calista, paano mo? Paano mo nagawa ito sa akin? Akala mo ba ay ikaw ang magwawagi? You are nothing but a plain boring housewife. Lahat ng meron si Dario ay dahil sa akin. Lahat ng meron si Dario
Ay dahil sa akin, Celine. At ikaw kinuha mo lang ang mga tira-tirang natira sa kanyang kasinungalingan. Sagot ni Calista, walang bakas ng galit sa kanyang mukha, kundi isang malalim na awa para sa babaeng binuo ang kanyang pangarap mula sa nakaw na yaman. Lumapit ang dalawang airport security at mabilis na hinawakan si Celine sa magkabilang braso. Ma'am, sumama po kayo sa amin sa interrogation room. Habang pilit na nagpupumiglas at kinakaladkad palabas lumingon si Celine kay Calista, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang sumisigaw. Akala niyo ba ay tapos na ito? You think you won, Calista? Habang nandito kayo, si Doña Esmeralda ay kasalukuyang nakikipagkita sa mga dayuhang mamimili sa isang pribadong yate sa Manila Bay. Ibinibigay niya ang mga physical master key ng mga patents mo kapalit ng cash. Sila ang kukuha ng lahat ng talino mo at hinding-hindi mo na ito mababawi. Napatigil si Calista. Tumingin siya kay Leandro, ang kanyang puso ay muling napuno ng kaba habang naiisip ang huling desperadong hakbang ng kanyang biyanan upang isalba ang kanilang yaman. Ang pinakamataas na turing itinayo sa ibabaw ng kasakiman ay laging hahantong sa pinakamalalim na paglubog sa ilalim ng dagat. Habang mabilis na binabaybay ng sasakyan ni Leandro ang daan patungong daungan ng Manila Bay, ang madilim na tubig ng Look ay tila nakikiramay sa bigat ng kalooban ni Calista. Ang mga alon na humahampas sa pader ng breakwater ay katulad ng mga pagsubok na walang humpay na dumarating sa kanyang buhay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot na malunod. Sa tulong ng mga connection ni Leandro sa Philippine Coast Guard, mabilis silang nakasakay sa isang mabilis na speedboat upang habulin ang pribadong yate kung saan kasalukuyang nagaganap ang iligal na transaksyon ni Doña Esmeralda. Sa loob ng speedboat, habang ang malamig na hangin ng dagat ay humahampas sa kanilang mga mukha, marahang hinawakan ni Leandro ang kamay ni Calista. Ang init ng kanyang palad ay tila isang tahimik na pangako na anuman ang mangyari, hindi siya mag-iisa sa dulo ng laban na ito. Nang marating nila ang kinaroroonan ng yate, dahan-dahang umakyat ang mga awtoridad kasama sina Calista at Leandro. Sa loob ng marangyang cabin, nakaupo si Doña Esmeralda sa tapat ng dalawang dayuhang lalaki. Nakalatag sa ibabaw ng lamesa ang mga physical hardware keys, ang mga microchip na naglalaman ng orihinal na source code ng sistema na binuo ni Calista. Sigurado po kayo na ang mga chip na ito ay walang problema? Tanong ng isa sa mga dayuhang mamimili habang tinitingnan ang device. Walang duda. Ang anak ko ang chairman ng Vergara Digital, kaya may buong karapatan ako na ibenta ang mga iyan sa inyo. Nakangiting sagot ni Doña Esmeralda, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman habang nakatingin sa malaking maleta na puno ng dolyar sa kanyang tabi. Iyan ay isang kasinungalingan, Doña Esmeralda. Ang malamig na boses ni Calista ay umalingaw-ngaw sa loob ng cabin habang dahan-dahan siyang pumasok kasunod ang mga armadong tauhan ng Coast Guard. Napatayo si Doña Esmeralda sa gulat, ang kanyang mukha ay agad na namutla nang makita ang kanyang manugang. Calista, paano ka? Anong ginagawa mo rito? Ang lakas ng loob mong gambalain ang aking transaksyon. Pulis, paalisin niyo ang babaeng iyan. Siya ay isang baliw na pilit na nanggugulo sa aking pamilya. Ang tanging pamilyang meron ka ngayon ay ang mga nakakulong sa presinto, Ma'am Esmeralda. Malamig na tugon ni Calista habang lumalapit sa mesa. Ang mga hardware keys na hawak mo ay remotely wiped them 10 minutes ago. Ang mga microchip na iyan ay wala ng laman kundi walang kwentang plastic. Subukan niyo po silang isaksak sa inyong system. Mabilis na isinaksak ng dayuhang mamimili ang chip sa kanyang laptop, ngunit ang lumabas lamang sa screen ay isang pulang babala, access denied. Empty drive. Galit na tumayo ang mga dayuhan, isinara ang kanilang maleta, at mabilis na tumabi, iniiwan si Doña Esmeralda na ganap na nag-iisa. You monster, sinira mo ang pamilya ko. Sinira mo ang buhay ng anak ko. Sigaw ni Doña Esmeralda, ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng matinding pagkamuhi habang sumusubok na sumugod upang sampalin si Calista. Ngunit bago pa man niya mahawakan si Calista, mabilis na humakbang si Leandro sa tapat nito, ginagamit ang kanyang sariling katawan upang protektahan ang babae. Hinawakan ng mga awtoridad si Doña Esmeralda sa magkabilang braso, dahan-dahang inilalagay ang posas sa kanyang mga kamay.
Sa gitna ng kanyang pagwawala at mga mura ang lahat ng kanyang high-class na dignidad, ay tuluyang natanggal iniwan ang isang nakakaawa at matandang babae na sumira sa sarili niyang buhay dahil sa kasakiman. Nang dinala na si Doña Esmeralda palabas ng yate, muling bumalik ang katahimikan sa Manila Bay. Nakatayo sina Calista at Leandro sa deck nakatingin sa magandang skyline ng lungsod na sumasalamin sa ibabaw ng tubig. Ang mahinang paghampas ng mga alon sa gilid ng barko ay tila isang himig ng tagumpay at kapayapaan. Humarap si Leandro kay Calista, ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim at seryosong emotion. Tapos na ang bagyo, Calista. You saved your father's memory and you reclaimed your worth. Pero bago tayo bumalik sa Pampang, may isang bagay akong gustong ibigay sa iyo. Inabot ni Leandro ang kanyang telepono at ipinakita ang isang email mula sa mga abogado ng Vergara Digital. Nagkasundo na ang board of directors. They are giving the company back to you, and they want you to be the absolute CEO starting tomorrow. Pero may nakita kaming isang nakatagong folder sa main server na nakapangalan sa'yo. It's named Calista Stream. Napakunot ang noo ni Calista. Habang binubuksan ang folder, ang kanyang puso ay mabilis na tumibok nang makita ang nilalaman yon isang proyekto na sinimulan ng kanyang ama bago ito mamatay, isang digital foundation para sa mga batang walang kakayahang mag-aral. At ang pirma sa ilalim ng orihinal na kontrata ng proyektong iyon ay hindi lamang sa kanyang ama, kundi kasama ang ama ni Leandro Sarmiento. Ang pinakamabuting paraan ng pagbawi sa mga taong sumubok na sumira sa iyo ay hindi ang gumanti ng parehong sakit, kundi ang mamukadkad at magtagumpay sa mismong lugar kung saan kanila sinubukang ilibing. Habang nakatayo si Calista sa tapat ng malaking glass wall ng kanyang bagong opisina sa BGC, ang lungsod sa ibaba ay tila nagbago na ng kulay. Ang dating nakakatakot at mapanghusgang mundong iyon ay napalitan ng isang malawak na espasyo ng kapayapaan at pag-asa. Ang pangalang Vergara Digital sa labas ng gusali ay tuluyan ng tinanggal. Sa halip, ang mga bagong titik na gawa sa nagniningning na tanso ay inilagay na Varotech. Ito ang pangalan ng kanyang ama, ang lalaking nagbigay sa kanya ng talino at pangarap na ngayon ay nabigyan na ng hustisya sa harap ng buong bansa. Sa loob ng malaking bulwagan ng kumpanya, na puno ng mga reporters, investors, at mga empleyado ang bawat upuan para sa kanyang unang opisyal na press conference bilang CEO. Ang patuloy na pag-flash ng mga ilaw mula sa mga camera ng media ay sumalubong kay Calista habang dahan-dahan siyang lumalapit sa podium. Suot niya ang isang simpleng puting suit, walang marangyang alahas, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng karangalan at lakas na hindi kayang bilhin ng pera. Sa loob ng 10 taon, nanatili ako sa anino ng kumpanyang ito bilang si Luna Code. Panimula ni Calista, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Pinili kong magtago dahil naniwala ako na ang pag-ibig ay nangangahulugan ng pagiging tahimik sa likod ng tagumpay ng iba. Ngunit nagkamali ako. Ang tunay na pag-ibig ay hindi humihingi ng iyong pagkatao kapalit ng kaligayahan ng iba. Lumingon si Calista sa unang hanay ng mga upuan kung saan nakaupo si Leandro Sarmiento. Isang pambihirang ngiti ang sumilay sa mga labi ng lalaki at ang isang marahang nod nito ay sapat na upang maramdaman ni Calista ang init ng suportang matagal na niyang hinahanap. Ngayong araw, hindi lang natin binubuksan ang Navarotech. Formal ko ring inilulunsad ang Calista Stream Foundation, isang libreng tech at coding program para sa mga batang babaeng kapuspalad upang turuan silang bumuo ng sarili nilang mga pangarap nang hindi umaasa sa anino ng sinuman, pagpapatuloy ni Calista. Ang tunog ng masigabong palakpakan mula sa mga tao sa loob ng bulwagan ay tila isang bagong himig na nagpapawi sa lahat ng sakit ng kanyang nakaraan. Matapos ang press conference, habang nakatayo si Calista sa pribadong balkonahe ng kanyang opisina, lumapit ang kanyang abogado na may dalang isang opisyal na ulat. Miss Calista, may desisyon na ang korte. Si Dario at Celine ay opisyal nang nasentensyahan ng ilang taong pagkakakulong para sa mga kasong embezzlement at fraud. Si Doña Esmeralda naman ay dinala sa isang pasilidad dahil sa kanyang lumalalang sakit sa puso habang naghihintay ng kanyang sariling sentensya. Eto, may iniwan pong sulat si Dario para sa inyo. Kinuha ni Calista ang sulat ngunit hindi niya ito binuksan.
Sa halip dahan-dahan niya itong pinunit sa maliliit na piraso at hinayaang tangayin ng hangin ang mga labi nito patungo sa malayo. Hindi dahil sa galit siya, kundi dahil wala na siyang nararamdamang kahit anong pait. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik mo ang mga taong nakasakit sa iyo sa buhay mo. Ito ay ang pagpapalaya sa sarili mong puso mula sa tanikala ng kanilang mga nagawa. Dahan-dahang lumapit si Leandro sa kanyang tabi, may hawak na 2 tasa ng mainit na kape. "You did it, Calista. Ang ama mo ay tiyak na nakatingin sa iyo ngayon ng may matinding pagmamalaki." Tumingin si Calista sa mga notebook ng kanyang ama na maayos na nakalagay sa ibabaw ng lamesa sa kanyang opisina at pagkatapos ay tumingin kay Leandro. "Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Leandro. Salamat sa pagiging liwanag ko noong ako ay nasa dilim." Inilagay ni Leandro ang kanyang tasa sa gilid at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Calista. Ang kanyang mga daliri ay sumalabat sa mga daliri nito ng may malalim na pagmamahal. "Our fathers started this dream together, Calista. But we are the ones who will live it. Handa ka na bang harapin ang panibagong bukas kasama ako?" Ang sugat ng nakaraan ay hindi tuluyang nawawala sa ating balat. Ito ay dahan-dahang nagiging isang magandang marka na nagpapaalala sa atin kung gaano tayo kalakas upang malampasan ang pinakamatinding bagyo ng buhay. 1 taon matapos ang mga gulo na yumanig sa kanyang mundo, nakatayo si Calista. Sa gitna ng hardin ng Navarro Tech Foundation, pinapanood ang unang batch ng mga batang kababaihan na masayang nag-aaral ng coding sa ilalim ng mga punong mayayabong. Ang bawat ngiti ng mga batang iyon ay tila mga bulaklak na namumukadkad. Sa ibabaw ng lupang dati ay tigang at puno ng pighati. Sa tabi ng pintuan ng foundation nakasabit ang isang malaking larawan ng kanyang yumaong ama. Ang kanyang mga mata ay tila nakangiti at nakatingin sa tagumpay ng kanyang anak. Bumisita si Calista sa isang tahimik na kapilya upang mag-alay ng mga puting bulaklak. Doon sa ilalim ng banayad na liwanag ng mga kandila, nanalangin siya ng may payapang puso. Sa kanyang huling sulat kay Dario na ipinadala niya sa pamamagitan ng kanyang abogado, sinabi niya ang kanyang huling patawad. Hindi dahil karapat-dapat ang mga Vergara sa kanyang kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sariling puso sa ganap na katahimikan. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa sakit. Ito ay ang kawalan ng kapangyarihan ng nakaraan, nasaktan ka muli sa kasalukuyan. "Pinatawad ko na sila, Papa," kon bulong ni Calista, habang hinahawakan ang malamig na marmol ng altar. "Nahanap ko na ang kapayapaan na matagal kong ipinagkait sa sarili ko dahil sa utang na loob. At nahanap mo rin ang taong handang mag-alaga sa kapayapaang iyan, Calista." Ang malalim at banayad na boses ni Leandro ay sumunod sa kanya mula sa likuran. Dahan-dahang lumingon si Calista at nakita si Leandro na nakatayo suot ang kanyang simpleng polo. Ang kanyang mga mata ay puno ng walang hanggang paggalang at pagmamahal. Lumapit ito at dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Calista. Ang init ng kanyang balat ay hindi na estranghero sa kanya. Ito ay naging kanyang tahanan, ang kanyang masisilungan sa bawat pagod ng araw. "Handa ka na ba para sa ating hapunan kasama ang mga bata sa foundation?" tanong ni Leandro, habang inaayos ang ilang hibla ng buhok ni Calista na nalaglag sa kanyang mukha. "Handa na ako, Leandro. Kasama mo lagi akong handa." Nakangiting sagot ni Calista habang marahang sumasandal sa balikat ng lalaki. Ang buhay ay hindi laging madali, at ang pag-ibig ay hindi laging walang sakit. Ngunit para sa bawat babaeng patuloy na nagtitiis sa loob ng isang madilim na sulok, ang kwento ni Calista ay isang paalala na ang iyong talino ang iyong puso, at ang iyong pagkatao ay sagrado. Huwag mong hayaang maging hawla ang iyong mga sakripisyo. May karapatan kang lumipad, may karapatan kang lumaban, at higit sa lahat may karapatan kang mahalin nang walang takot sa dulo ng bawat bukas. Habang naglalakad sina Calista at Leandro, palabas ng kapilya, hawak kamay sa ilalim ng kulay rosas na langit ng takip-silim ang gabi ay dahan-dahang dumarating, hindi upang magdala ng kadiliman, kundi upang magbigay daan sa pagsikat ng mga bituin ng kanilang panibagong simula.